Ganito nga po pala mga idol ang ginawa ko sa kamuting kahoy. Ginawa ko siyang empanada. Bagay na bagay nga pala ito mga idol kapag ipinapartner mo nga sa kape. May natira pa kasi akong kamuting kahoy mga idol na hindi pa nga naluluto. Dahil sa hindi nga kami sanay na walang merienda sa hapon. Kaya naman nagsipag-sipagan nga akong balatan nga itong kamuting kahoy. Bali umabot din kasi mga idol ng ilang buwan bago ko nga ulit ito matikman. Kayo po ba mga idol, ano ba ang merienda nyo kanina? Pagkatapos nga po pala mabalatan itong mga idol, ang sunod na gagawin natin ay hugasan natin ito ng maayos. Medyo madumi kasi mga idol kaya kailangan talaga maganda yung pagkakahugas. Bali dalawang klaseng kasaba nga po pala mga idol ang binalatan natin, may dilaw at saka may puti. At gaya nga ng nakasanayan ko mga idol ay gagamit na naman tayo ng mahiwagang id-iran. Traditional na pamamaraan pero grabe siguradong makakatipid ka talaga dito. Hindi mo na kasi kailangan pang magpagiling ng kamuting kahoy sa labas mga idol. Basta ang importante mga idol ay maging mapamaraan ka lang. Lalo na ngayon na ang hirap nga ng buhay kaya kailangan talaga natin magtipid. Siguradong may mga magtatanong na naman kung pipigaan ito mga idol. Opo, kailangan natin itong pigaan. Di kasi tayo makakapag-form ng empanada mga idol kapag hindi natin ito mapigaan. Eh syempre mga idol matubig kaya kailangan talaga maging dry ito. Basta wag lang masyadong pigang-piga mga idol, yung katamtaman lang talaga. At pagkatapos mapigaan mga idol ay kailangan pa natin itong durugin para mas maging mabuhaghag. Paalala lang po sa iba, hindi na po natin kailangan padagyan ito ng asukal. Kasi nga po ay gagawa tayo ng bukayo na ipapalaman natin sa empanada. Isang pirasong buko lang naman mga idol ang ginamit natin kasi hindi naman masyadong marami yung kamuting kahoy. Ang gagawin nga pala natin dito mga idol, pagkatapos natin ito makayo, ay magpapainit tayo ng kawali, sabay ilalagay itong asukal. Susundan natin yan mga idol nitong buko at saka nitong vanilla. Bali, aabot lang siguro ito mga idol ng 5 hanggang 10 minuto bago natin ito tuluyang hanguin. O di ba mga idol, sobrang napakadaling gumawa ng bukayo. Grabe, napakabango pa naman ito mga idol. Natatakam na tuloy ako mga idol, grabe. Sobrang napakadaling gawin lang naman ito mga idol. Gamit ka lang naman ng dahon at gagawa ka na nga ng hugis empanada. Pero bago tayo makagawa mga idol ay lalagay muna natin dito itong palaman na bukayo. Paulit-ulit mo lang naman itong gagawin mga idol hanggang sa matapos ka na nga. Hindi talaga kayo mahirapan mga idol kasi sobrang napakadaling ang gawin. O di ba mga idol, sobrang napakadali lang din gawin. Ilang minuto na lang talaga mga idol ay makakapagmerienda na tayo. Ang bilis nga matapos mga idol kasi tinulungan nga ako dito ni nanay. Syempre iba pa rin talaga mga idol kapag nagtutulungan kasi mabilis talaga matapos yung trabaho. At dahil sa okay na nga ang lahat mga idol kaya naman magpapainit ulit tayo ng kawali. Pagkalagay nga pala mga idol ay tatanggalan natin siya ng dahon. Para kasi kahit papaano mga idol ay hindi dumikit sa kawali itong empanada. Grabe, mas lalo tuloy bumango mga idol nung naluto na nga ito. So ayan, at dahil sa luto na nga ito mga idol, tara tikiman time. Nako, hindi na nga mapigilang magtimpla nga ni nani ng kape. Takam na daw siyang kumain itong empanadang kamuting kahoy. Kaya salamat po ama sa blessing na ito. May pangmerienda na po kasi kaming pagsasalu-saluhan. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. Bukas ulit mga idol, salamat!